Today, I'll discuss the three philosophers. First, Socrates, secondly, Plato, and lastly, Aristotle. But before that, ano nga ba ang philosophy? Philosophy ay hango sa salitang Griego na nangahulugang love of wisdom. Philo means love, and Sophie means wisdom. Alam niyo ba, sina Socrates, Plato at Aristotle ay mga higanti ng pilosopiyang Grego na nag-aambag ng malaki sa pag-unlad ng kanlurang pag-iisip. Si Socrates ay hindi nagsulat ng anumang mga akda, ngunit ang kanyang mga ideya ay pangunahing kilala sa pamamagitan ng mga sulat ng kanyang pag-aaral, tulad ni Plato at Xenophon. Sa kabila ng kanyang kontribusyon sa filosofiya, si Socrates ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang potensyal na pagtatanong at hindi pakilala sa mga Diyos ng Athens. Naniniwala siya sa pamamagitan ng pagtatanong ay ating matutuklasan ang katotohanan. Socrates was lived in the Athens during the political turmoil and cultural change. Si Socrates ay pinanganak sa Athens, Greece noong dekadang 470 BCE at namatay noong dekadang 399 BCE dahil sa kanyang potensyal na pagtatanong at hindi pagkakilala sa mga Diyos ng Athens. Sino nga ba si Plato? Plato is the only one student of Socrates na nagmula sa kaharian ng Athens, Greece na naninirahan noong dekadang 428 BCE. Itinanyag ni Plato ang akademya, ang unang institusyon ng mas mataas na edukasyon sa kanluran. Ang kanyang mga akda na karaniwang isinulat sa anyong dialogue ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa kabilang mga metaphysics, epistemolohiya, etika, politika, at aesthetics. Kabilang sa mga pangunahing ideya ni Plato ang teorya ng mga form na nagsasaad na ang mga perfectong version ng mga konsepto tulad ng katarungan, kagandahan, at katotohanan ay umiiral sa isang hiwalay na mundo ng mga form. Naniniwala rin siya sa immortalidad ng kaluluwa. And lastly, Aristotle. Sino nga ba si Aristotle? Aristotle ay kilala bilang isang mag-aaral ni Plato at isa ring nakaka-impluwensyang pilosopo. And according to Plato gave nickname Aristotle Polos. Itinatag niya ang Lyceum, isa pang mahalagang paaralan ng filosofiya. Ang kanyang mga akda ay sumasaklaw sa halos lahat ng sangay ng kaalaman, kabilang ang lohika, pisika, biolohiya, etika, politika, at poetics. Siya rin ay kilala bilang isang empirikal na diskarte sa filosofiya. Naniniwala siya na ang kaalaman ay dapat nabatay sa obserbasyon at karanasan. Kabilang sa kanyang mga pangunahing ideya ang konsepto ng golden mean, na nagsasaad na ang moral na bertud ay nasa gitna ng dalawang extremes at ang teorya ng apat na sani na napapaliwanag kung paano at bakit nangyari ang mga bagay. Unlikely Socrates and Plato na ipinanganak sa Athens, Greece, subalit si Aristotle ay ipinanganak sa Stagira
Greece noong dekadang 384 BCE. And Aristotle died in 322 BCE. He was around 61 or 62 years old at that time. And according to Aristotle Wikipedia, he died of a stomach illness in Chalcis, Euboea of Greece. For conclusion, ang tatlong pilosopong ito ay magkakaugnay ngunit may kanya-kanyang mga ideya. Si Socrates ang nagpasimula ng pagtatanong. Si Plato ang nagpaunlad ng mga ideya at si Aristotle ang nagsistematisa ng kaalaman. Ang kanilang mga historikal na konteksto ay nagbibigay daan sa kanilang mga ideya at ang kanilang mga ideya naman ay nagkakaroon ng malalaking impluwensya sa kasaysayan. Gayunpaman, hindi rin sila nakaligtas sa mga kasistomo na kanilang kinaharap na nagpapakita na ang mga filosofiya ay isang patuloy na paghahanap ng katotohanan.